Magandang araw sa inyong lahat. Inaanyayahan ko kayong pakinggan ang kuwentong ito, ang kuwento ng biyenan kong nagwawala at umuwi sa probinsya para sa Pasko, ng asawang pinilit akong umuwi ng maaga tapos nagpunta pa ng bakasyon, at ng isang galaw lamang na nagpabagsak sa kanilang lahat, hapon ng bisperas ng Pasko. Nakatayo ako sa gitna ng isang bahay na wasak at walang kuryente, walang tubig. Napatigil ako nang makita ang larawan ng asawa ko at ng kanyang ina na masayang nakangiti sa isang lugar na napakalayo sa pinaghihirapan ko ngayon. 3 taon akong naglingkod bilang manugang ng buong puso. Ngayon ko nalaman na lahat ng iyon ay isang malaking palabas lamang. Ang lalaking kasama ko sa higaan ay walang habag na naglagay ng bitag, isang bitag na napakatamis at napakamalupit. Hapon ng bisperas ng Pasko, hangin mula sa labas ng lungsod ang humihilab sa bawat sulok ng katawan ko. Ang langit sa ibabaw ng Cebu ay kulayabong puti, mabigat at balisa, parang ang mga ulap ay ibinababa pa sa mga dulo ng mga puno. Hinila ko ang mabigat na maleta habang naglalakad sa landas ng barangay na bato at lupa. Sa magkabilang tabi ng daan, bawat tahanan ay puno na ng kulay pulang palamuti ng Pasko, mga parol na nagliliwanag, mga halaman ng poinsettia na sariwa, mga buntot ng baka at saging na nakabitin. Maririnig mo ang mga batang naglalaro at nagtutuwanan, ang mga tinig ng paghihiwa ng karne sa kusina, ang mga hahak ng mga tao habang naghahanda ng hapunan ng Noche Buena. Lahat ng bahay ay puno ng init at pagmamahal ng pamilya maliban sa akin. Ako lang isang matagumpay na babae sa negosyo ang nag-iisang naglalakad patungo sa isang lumang bahay na nakabaon sa isang liblib na eskinita. Ang maleta ko ay puno ng iba't ibang bagay. May mga kandila at bulaklak para sa altar ng mga ninuno. May pulang damit na burloloy na ipinasyal ko pang itahi para iregalo sa biyenan ko para suotin niya sa bagong taon. May mga sabon at panglinis para ayusin ang bahay. Habang naglalakad, nararamdaman ko ang lamig na pumapasok sa aking leeg. Pero lagi ko pa ring sinasabi sa sarili ko na kailangan kong tuparin ang tungkulin ko bilang manugang. Iniligaw ako ni Daniel, ang asawa ko, sa pamamagitan ng matamis na mga salita. Gabi ng nakaraang araw, hinawakan niya ang aking kamay. Ang kanyang mga mata ay mukhang tapat at napakaseryoso. Nagreklamo siya na sobrang abala niya sa opisina sa katapusan ng taon. Kailangan daw niyang tapusin ang mga ulat at samahan ang kanyang boss sa mga pagbibigayan ng pamasko sa iba't ibang opisina hanggang halos gabi ng bisperas bago siya makauwi. Pinapayuhan niya akong mauna na akong umuwi sa probinsya, kumatawan sa kanya sa paglilinis ng bahay at pag-aayos ng altar para naman hindi magiging masama ang loob ng kanyang ina. Sabi niya, matanda na daw si nanay at madaling tumangis sa natatanggap. Kung hindi raw babalik ang panganay na manugang para pangalagaan ang tahanan, mapag-uusapan kami ng mga kapitbahay. Ako ay isang babae na lumaki sa isang maayos na pamilya. Palagi akong tinuturuan ng aking mga magulang tungkol sa karangalan ng pamilya at sa wastong gawi ng isang babae. Kahit ako ay mayari ng isang malaking hanay ng mga supermarket sa lungsod at kahit sanay na akong magutos ng daan-daang empleyado, sa sandaling tumawid ako sa pintuan ng tahanan ng aking asawa, nagbabago ako at nagiging isang mapagmahal at masunuring manugang. Lagi kong pinanghahawakan ang prinsipyo ng pasensya para mapanatili ang kapayapaan sa pamilya. Kaya naman kahit ang negosyo sa panahon ng Pasko ay sobrang abalang hindi ko pa naabot ang isang maayos na pagkain, pumayag pa rin ako. Ipinagkatiwala ko ang lahat ng susi ng tindahan sa aking mga tagapamahala at personal akong nagmaneho ng daan-daang kilometro papunta sa liblib na probinsyang ito. Ang tumaob na pintuan ng bakal ay kumiyak ng maingay nang itulak ko ito ng buong lakas. Ang sahig ng tile sa loob ay matagal na hindi nililinis, puno ng berde at malagkit na lumot. Ang amoy ng isang bahay na matagal na walang nakatira ay tuloy-tuloy na pumalo sa aking ilong at napilitan akong pumikit. Ang mga damong ligaw ay hanggang tuhod na, tinatakpan pa ang daan papunta sa pintuan ng bungalow. Huminga ako ng malalim, pinigil ang aking buntong hininga, at sinabi ko sa sarili ko na itiniklop ko na ang aking mga manggas at magsisimula na.
Pumasok ako sa madilim na sala, ibinaba ang maleta sa sulok at iniabot ang kamay ko para hanapin ang switch ng ilaw. May narinig na tick, ngunit walang liwanag na lumabas. Sinubukan ko itong on at off ng ilang beses, ngunit ang fluorescent bulb sa kisame ay tahimik at malamig. Naisip ko na marahil ang main circuit breaker sa labas ay naputol, kaya singsalubong akong naglakad para hanapin ang kahon ng kuryente. Ang circuit breaker ay normal ang posisyon at isang masamang kutob ang nagdaloy sa aking isip. Dali-daling lumabas ako sa gripo sa bakuran kung saan binalak kong maghugas ng kamay. Binaling ko ang susi ng gripo, isang tuyo at malungkot na tunog ang lumabas mula sa plastik na tubo, ni isang patak ng tubig ay wala. Nakatayo akong walang malay sa gitna ng malamig na bakuran. Pareho ang kuryente at tubig pinutol na matagal na. Ito ay isang ganap na inabandunang bahay sa gitna ng malamig na Pasko. Ang pagkagalit ay nagsimulang magniyog sa aking dibdib. Kinuha ko ang aking cellphone at tinawagan si Daniel para alamin kung ano ang nangyayari. Ang automated operator ay malamig na naganunsyo na ang subscriber na aking tinatawagan ay hindi maaring makipag-ugnayan ngayon. Patuloy akong tumawag kay Aling Cora, ang aking biyenan, at ganoon din ang resulta. Ang sunod-sunod na tunog ng ring sa tahimik na espasyo ay lalong nagdaragdag sa lamig na sumasakop sa akin. Walang kuryente, walang tubig, wala akong magagawang anumang paglilinis. Umupo akong bigla sa lumang upuan na nababalot ng puti-puting alikabok. Itinataas ang kwelyo ng aking jacket para manatiling mainit. Gutom na ang tiyan ko dahil mula umaga hanggang ngayon ay isang tinapay na lang ang aking nakain. Ang aking mga kamay at paa ay malamig at nananakit na. Sa loob ng kadiliman at kalungkutang ito, nagsimula akong buuin ang lahat ng kakaibang pangyayari sa nakaraang ilang araw. Naalala ko ang hindi pangkaraniwang kabaitan ng aking biyenan nang tumawag siya sa akin sa lungsod para atasan akong mamili. Naalala ko ang mga palihim na tingin ni Daniel tuwing banggitin ko ang aming plano sa bakasyon ng Pasko. Ang mga paulit-ulit na pag-uwi niya ng huli sa gabi at amoy alak na may dahilang overtime sa trabaho, bigla na itong naging napakahinala. Si Daniel ay palaging mapagmataas, nagmula sa isang mahirap na probinsya, ngunit laging nagpapakita na may posisyon siya. Noong una, bulag na nagtiwala sa kanyang palabas na pagiging mabait at simpleng lalaki. Maraming beses na pinigilan ako ng aking mga magulang, natatakot na ang pagkakaiba sa aming kultura at pamumuhay ay magdudulot ng pagdurusa sa akin, ngunit ayaw ko pa rin bitawan ang aking pagmamahal. Nang maging manugang na ako, saka ko lamang naranasan ng lubusan ang lahat ng pagkakaibang iyon. Si Aling Cora, ang aking biyenan, ay isang babae na puno ng lipas na kaisipan, ngunit napaka-praktikal. Palagi siyang nagwawala tungkol sa mga prinsipyo. Pinipilit akong maglingkod sa asawa ko ng bawat detalye. Madalas niyang ipangaral na gaano man kagaling ang isang babae sa labas ng tahanan, sa bahay ay kailangan pa rin niyang sumunod sa kanyang asawa para mapanatili ang kapayapaan ng pamilya. Ngunit tuwing ang pamilya niya sa probinsya ay nangangailangan ng pera, mula sa pagtatayo ng puntod hanggang sa pag-ayos ng bahay ng kanilang angkan, mula sa mga umpisa ng negosyo ng mga kapatid ng asawa, nagpapalit siya ng tono at nangaalo sa akin. Sa nakaraang 3 taon, ang halaga ng inilalagak ko sa pamilya ng asawa ko ay lampas na sa 2 milyong piso. Naisip ko na ang aking kagandahang loob at katapatan ay mababalikan ng tunay na pagmamahal. Ngunit ganap na akong nagkamali. Habang hinihintay ko ng walang pag-asa sa loob ng bahay na walang laman, binuksan ko ang Facebook sa aking cellphone para mapalipas ng oras. Sa itaas ng aking newsfeed ay isang bagong post mula sa account ng aking biyenan. Si Aling Cora ay isa sa mga mahilig mag-post. Lagi siyang naglalagay ng mga larawan mula sa simbahan, pagkain at iba pang gawain para makakuha ng papuri mula sa mga kamag-anak at kapitbahay. Ngunit ang mga salitang ito at ang mga larawan na napansin ko ngayon ay parang kutsilyo na tumilab ng diretso sa aking puso. Ang caption ay may kasamang maraming heart emojis.
Ngayong taon, kaming ina at anak ay nagbabago ng eksena para sa Noche Buena sa tabi ng asul na dagat at gintong araw. Magkakasama kaming pamilya rito sa Boracay. Salamat sa aking mahal na anak at sa mahal kong anak na babae sa pagpapakita ng pagmamahal sa akin. Kasama nito ay isang sunod-sunod na larawan mula sa isang pinakaluxury na 5-star resort. Ang langit ng Boracay ay malinaw, ang tubig ng dagat ay asul-asul. Si Aling Cora ay nakasuot ng makulay na floral dress. May malalaking salaming araw na mahal na ako mismo ang bumili at nagbigay sa kanya noong nakaraang buwan at masayang nakaupo sa isang upuan sa tabi ng pool. Sa kanyang kamay ay may hawak siyang malamig na tropical fruit juice. Ngunit ang ikalawa at ikatlong larawan ang talagang nagpahinto sa aking puso. Ang dugo sa aking katawan ay parang kumulo. Si Daniel, ang asawang palaging nagpapakita na marangal, seryoso at abala sa trabaho. Nakatayo siyang kaakbay ng isang batang babae. Nakasuot siya ng makulay na swimming trunks, nagpapakita ng ngiting ganap na masaya at kontento, isang ngiti na hindi ko kailanman nakita sa kanyang mukha nang kasama ako. Ang babaeng iyon, hindi siya banyaga sa akin. Siya si Andrea. Si Andrea ang babaeng lagi naming tinatawag ni Aling Cora na ampon na kapatid ni Daniel. Sinabi niya na si Andrea ay anak ng isang malapit na kamag-anak mula sa nayon na mahirap na ulila maagang umaga at tinulungan ni Aling Cora. Sa tuwing bibisita si Andrea sa aming bahay, lagi siyang mababa ang kilos, nagsusuot ng simpleng damit, malambot ang boses habang tumatawag sa akin ng ate. Lagi ring nagsasalaysay si Aling Cora ng kasawiang palad ni Andrea at sinasabihan akong bilang ate na maayos ang buhay, dapat magbigay ako sa kanya ng ilang piso para sa bagong damit o ilang produkto para sa kanyang pangangalaga. Kahit si Daniel mismo ay paulit-ulit na nanghikayat sa akin na maayos akong mag-arrange ng trabaho para kay Andrea bilang isa sa mga nagbebenta sa aking supermarket. Ngayon, sa larawang ito, ang di umano'y kawawa-awang batang kapatid ay nakasuot ng napakakaunting 2 piraso ng bathing suit. Inuunat niya ang kanyang katawan. Iginiging ang kanyang dibdib sa balikat ng aking asawa. Ang kamay niya na may pulang nail polish ay yakap ng mahigpit sa baywang ni Daniel, puno ng pagmamahal at pagiging malandi. Ang kanilang mga mata ay nagkukusap ng hindi kayang gawin ng isa pang mag-asawa na hindi nasa honeymoon. Habang tinitingnan ko siya na nakasandal sa tabi ng aking asawa, napagtanto ko na ako ay isang napakahangal na tao. Sila ay lihim na magkasintahan ng direkta sa ilalim ng aking ilong, sa ilalim ng proteksyon at pahintulot ng aking biyenang pinagseserbisyuhan ko ng buong puso. Ang pagkaabalang sa opisina, ang mga biyahe kasama ang boss, lahat ng iyon ay isang mahinang palabas na inihanda para sa masamang bakasyong ito. Pinlano nilang palayas ako sa isang liblib na lugar para magtiis sa lamig habang sila ay malaya sa init ng timog at nagtatamasa ng araw. Habang nakatingin ako sa screen, ang aking mga kamay ay nanakumot ng kaya, ang mga kuko ay nananakit na sa aking balat, ang aking telepono ay biglang nanduyog, isang SMS mula sa BDO Bank. Ang maikling linya ay may napakatinding lakas na tumapad sa aking huling anyo ng pagmamahal sa sarili. Ang iyong credit card na nag-in sa 8686 ay may bagong transaksyon na nagbayad ng EX 130,000 sa Channel Store branch ng Boracay. Kasalukuyang available balance. Nalabo ang aking paningin. M130,000. Ang credit card na nag-gain sa 8686 ay ang supplementary card na personal kong binuksan para kay Daniel para makapagbayad siya ng maayos sa kanyang mga opisyal na gastos at para hindi siya mapahiya sa kanyang mga katrabaho. Lagi akong nagtitiwala na siya ay isang taong may limitasyon, na lumaking mahirap kaya't magalang sa pera. At ngayon, dito sa hapon ng bisperas ng Pasko, nangahas siyang gamitin ang aking pinagpagurang pera para pumili ng mahal na regalo para sa batang minamahal niyang iyon. 130,000 ay hindi maliit na halaga. Iyon ay kapantay ng maraming gabi, nagising akong nag-i-inventory ng mga kalakal ng mga tanghalian na kinain ko ng mabilis
sa pamamagitan ng malamig na lunchbox sa bodega. Ang halagang katumbas ng isang taon ng pagsusumikap, tinitipid ng bawat sentimo. Ngayon ay isang magaan na swipe lang ng aking asawa para bayaran ang kasiyahan ng isang babaeng nagnakaw ng kanyang puso. Patuloy na humihiyaw ang hangin sa tuwing dumadaan ito sa sirang bintana ng lumang bahay. Ngunit ang lamig ng panahon ng Pasko ay hindi na nakaabot sa akin. Isang apoy ang nagniniyog mula sa pinakamalalim na bahagi ng aking puso. Sinusunog ang lahat ng aking kabaitan at pagpapaumanhin. Hindi ako umiyak. Ni isa mang luha ang hindi nahulog sa aking pisngi. Ang galit at matinding sakit ay naroroon lamang sa loob ng ilang segundo at pagkatapos ay mabilis na napalitan ng isang katahimikan at kalinawan na nakakatakot. Lahat ng prinsipyo ng pamilya, lahat ng pasensya para mapanatili ang hitsura ng masayang tahanan, lahat ng ito ay naglaho. 3 taon ng aking pinakamagandang kabataan ang ginugol ko para sa isang baluktot na pamilyang ito. Ako isang babae na ganap na nakapag-iisa at naghahari sa lahat ng aspeto ay humina at nagpasakop sa isang duwag at mabababang lalaki at sa isang maramot at mapanlinlang na biyenan. Binubuo ko ang kanilang imahe, pinalago ko ang karerera ng aking asawa gamit ang mga koneksyon ng aking mga magulang. Bilang kapalit ng lahat ng katapatan iyon, tinatrato nila ako bilang isang bulag na manika, isang makina ng pera na walang puso at walang karamdaman. Naisip nila na si Maria ito ang pangalan ko ay isang tradisyonal na babaeng madaling apihin, na alam lamang ang pagtanggap at pagtitiis dahil sa takot sa tsismis ng ibang tao. Nalimutan nila na ang babaeng nagtatag ng may kamay na walang laman ng isang negosyong nagkakahalaga ng milyon-milyon ay may sapat na lakas din para durugin ang mga nagsisinungaling sa kanya. Dahan-dahan akong tumayo, pinahiran ng alikabok ang aking damit. Tinitingnan ko ang screen ng telepono kung saan makikita ang napakalaking halaga na binawas isang mapangguyam, ngunit matatag ng ngiti ang lumitaw sa aking mga labi. Gusto ninyong magpalabas ng masayang pamilya, gusto ninyong gumugol ng libre sa Boracay, hindi ba? Ipapakita ko sa inyo kung ano ang presyo ng kasakiman at pagtataksil. Ang luxury vacation na ito ang magiging huling natatamasan ninyo ng mapayapa. Huminga ako ng malalim, pinaganda ang aking buhok na nagulo sa hangin at sinabi ko sa sarili ko na huwag akong magiyak para sa mga taong ito. Ang pagiyak at pagseselos sa sandaling ito ay kilos lamang ng mahina at walang lunas. Ako ay isang negosyante, isang taong sanay sa mga hamon. Ang pag-aalis ng isang masamang asawa at isang mapagsamantalang pamilya ay katulad ng pag-aalis ng isang malignanteng tumor. Kailangan itong maging mabilis, tapat at walang pag-aalangan. Binuksan ko ang aking listahan ng mga kontak at hinarap ang numero ng VIP customer hotline ng bangko. Sa kabilang dulo ng linya, ang boses ng isang babae ay maayos at propesyonal. Magandang hapon po, BDO. Paano ko kayo matutulungan, Ma'am Maria? Sumagot ako sa isang malamig at tiyak na tono na walang anumang emosyong labis. Magandang hapon. Hinihingi ko na agad ninyong i-block ang lahat ng supplementary cards na nakalabas sa ilalim ng aking pangunahing account, lalo na ang credit card na nag-e-end sa 8686. Pinaghihinalaan kong ang card ay ninakaw at may mga hindi autorisadong transaksyon sa Boracay. Paki-confirm sa pamamagitan ng aming pinakamabilis na proseso, security questions, OTP, at tanggihan ang lahat ng transaksyon mula ngayon. Opo, Ma'am Maria, natanggap na ng sistema ang inyong kahilingan. Lahat ng supplementary cards ninyo ay matagumpay na nakablock sa aming pandaigdigang sistema. Kailangan ba ninyong i-file ang isang dispute report para sa mga nakaraang transaksyon? Hindi pa ngayon. Salamat. Ibinaba ko ang telepono, ang aking labi ay nakalilis ng mapangguyam ng ngiti. Madali kong maisip ang eksena, si Daniel ay tiwala at parang hindi nagkakamali habang isinasabog niya ang aking itim na credit card sa counter ng mamahaling tindahan. Tiyak na ipinagmamalaki niya ang kanyang sarili sa harap ng kanyang minamahal, naghihintay sa malambot na tunog ng matagumpay na transaksyon. Ngunit sa halip, ang tanggap niya ay ang awayang tingin ng cashier at ang pulang mensahe ng pagtanggi.
Ang mga ito ay nagbakasyon gamit ang aking pera, ganap na umaasa sa aking card. Mula sa sandaling ito, opisyal na silang mga taong walang kahit isang sentimo sa isang mamahaling tourist island. Ngunit hindi pa sapat ito. Ang credit card ay instrumento lamang ng paggastos. Ang nagpaparamdam ng pagmamalaki kay Daniel at nagpapahintulot sa kanya na magilusyon sa kanyang katayuan ay ang kanyang trabaho sa gobyerno. Palagi siyang nagmamayabang sa mga kamag-anak na siya ay isang mahalagang opisyal pinagkakatiwalaan ng kanyang mga superior. Ang katotohanan ay ganap na kabaligtaran. Ang posisyong inuupuan niya, comfortably, na tumatanggap ng suweldo nang walang kahit anong presyon sa trabaho ay ganap na dinisenyo ng Tito Eduardo. Si Tito Eduardo ang departamento chief at siya rin ang dating kaibigan at kasamahan sa giyera ng aking amang buhay. Bilang respeto sa kanilang lumang pagkakaibigan, pinalago ng tito ko ang walang silbi na manugang ng kanyang kaibigan. Gayunpaman, si Daniel ay nangahas gamitin ang pangalan ni Tito Eduardo para takpan ang kanyang maruming bakasyong ito. Tinawagan ko si Tito Eduardo. 3 ring bago siya sumagot, kasama ang masayang ingay ng isang pamilyang sama-samang naghahanda. Tito Eduardo, ako po ito ni Tito. Ang aking boses ay agad na naging magalang at mahinahon, ang perpektong tono ng isang magalang na pamangkin na tumawag para magbati sa holiday. Tito Eduardo, si Maria po ito, anak ni Papa Ernesto. Bisperas na po ng Pasko. Nais ko pong batiin kayo at ang inyong buong pamilya ng magandang bagong taon, malusog at masaya po kayo, Tito. Salamat, Maria. Kamusta na kayo ni Daniel? Natapos na ba ninyo ang paglilinis ng bahay? Si Daniel ay sobrang abalang tao sa opisina. Ngayong katapusan ng taon, palagi siyang nandiyan ng maaga, umuuwi ng huli. Nararamdaman ko rin na medyo nahihirapan ka. Inubo ko ng mariin at sadyang gumawa ng isang maingat na pagtataka, binubuhos ang bawat salita sa tainga ng makapangyarihang boss ng asawa ko. Oo nga po, Tito. Akala ko rin ay abala siya sa trabaho ngayon sa opisina, ngunit ngayong hapon ko lang nalaman na si Daniel ay nagdala ng nanay niya papunta sa Boracay. Nasa 5-star resort sila mula pa kaninang umaga. Sinabi pa niya sa akin na sinasamahan niya kayo sa mga pagbibigayan ng pamasko sa mga opisina sa Visayas hanggang 5 ng Enero bago siya makauwi. Tumawag po ako para hanapin kayo, ngunit narito pala kayo sa bahay. Kaya pala nagkukuwento pa pala siya. Sa kabilang dulo ng linya ay may ilang segundo ng katahimikan, ang hangin ay bigla na nagbago. Si Tito Eduardo ay isang taong matagal na sa serbisyo publiko. Sa ilang malinaw na pangungusap ko lamang, agad niyang naunawaan ang katotohanan. Isang empleyado na ginamit ang pangalan ng kanyang boss para magsinungaling sa kanyang sariling asawa at walang kahiyang umalis ng trabaho para magpunta sa isang mahal na bakasyon. Iyon ay isang kailanmay hindi maaaring patawarin na insulto sa disiplina ng opisina at sa reputasyon ng lider. Ang boses ni Tito Eduardo ay naging malalim at seryoso. Ganun ba, Maria? Naiintindihan ko na. Si Daniel ay nag-apply ng sick leave, ng ilang araw pala ay nagbabakasyon siya sa Boracay 5-star resort. Huwag kang magalala. Pagdating ng bagong taon, ay may paraan ako para muling ayusin ang mga tauhan sa aming departamento. Ipadala mo ang aking pagbati sa iyong mga magulang, ha? Salamat, Tito Eduardo. Paalam po. Natapos ang tawag. Ang salang kainan ni Daniel, ang kanyang palaging ipinagmamalaki na trabaho sa gobyerno, ay opisyal na nang sira. Ang ikalawang parusa ay naibigay na sa mapagkamkam na lalaking ito. Inilagay ko ang telepono sa aking bag at tumayo ng tuwid. Ang wasak na bahay na ito, kung saan minsan kong pinagtiyagaan ang mga matalas na salita at mainiping mga tingin ng aking biyenan. Sa tuwing Pasko, lagi akong pinupunaan ni Aling Cora na ako ay isang babaeng tagalungsod na hindi alam ang gawaing bukid. Inatasan akong magsiga at magluto ng pagkain para sa hayop, para raw mapaunlad ang aking mga kasanayan bilang asawa. Ang aking mamahaling damit ay naamoy ng usok. Ang aking malambot na mga kamay ay naging magaspang sa malamig na tubig. Ngayon, tumingin sa mga hangal na araw na iyon, nakakatawa ito.
Pumasok ako sa basa at mahalumigmig na silid-tulugan kung saan naroon ang lumang niyog at kahoy na aparador ng pamilya ni Daniel. Iniipon ko ang lahat ng damit, mga barong at polo shirt na mga hangbrendang binili ko para sa kanya kasama ang mga mahalumigmig na kumot at unan ni Aling Cora at itinapon ko ang lahat sa basa at malamot na bakuran. Kinuha ko ang galon ng gasolina na ginagamit ni Aling Cora kapag walang kuryente at ibinuhos ang mga gamit. Isang posporo ang nasunog ang apoy ay mabilis na sumiklab sa gitna ng kulayabong hapon ng Pasko. Ang init na lumaganap ay nagpalayas sa lamig ng bahay. Nakatayo akong may nag-cruise na mga braso habang tinitingnan ang apoy na lumagablab sa mahal na polo shirt na gusto ni Daniel. Lumago ang kumot na makulay na pinahahalagahan ni Aling Cora gaya ng ginto. Ang tunog ng apoy na sumusunog ay parang isang simponyang tumutugtog, isang pagpapaalam sa isang kasal na namatay ng maaga. Ang mga abo nito ay lumipad sa hangin na nagdadala ng lahat ng kahihiyan na tiniis ko sa loob ng 3 taon. Nang mausad na ang apoy, may natira lamang na itim na abo na nakauling. Lumiko akong palabas sa pintuan, ang mabigat na tanso na susi ng bahay ay kinuha ko mula sa bulsa ng aking jacket. Inihagis ko ito ng malakas, bumigla ito sa madilim na tubig ng kanal na tumatakbo sa tabi ng daan. Ang maikling tunog ng pagbagsak ay naririnig at tapos na. Lahat ng koneksyon sa pagitan ko at ng masamang pamilyang ito ay opisyal na pinuputol. Sumakay ako sa aking makintab na Mercedes, sinimulan ang makina at binuksan ang heater. Ang init ay kumalat sa buong loob ng sasakyan, niyayakap ang aking katawan. Iniayos ko ang gear at pinindot ang gas. Ang sasakyan ay lumayo mula sa makipot na eskinita, lumipat sa pangunahing daan at tuwid na nagtungo sa lungsod. Ang tanawin ng probinsya ay huminto sa likod ko. Sa harap ko ay ang maliwanag na ilaw ng lungsod, ang mainit na yakap ng aking mga magulang na naghihintay sa hapunan ng Noche Buena. Binuksan ko ang aking paboritong musika at ang aking puso ay naramdamang kakaibang gaan. Ang tunay na bagyo para sa pamilya ng aking asawa ay nagsisimula pa lamang. Ang pista ng Pasko at Bagong Taon ngayon ay lumipas sa isang ganap na kapayapaan at kasiyahan na hindi ko pa nararanasan kailanman. Walang malakas na utos, walang galit na mukha, walang pagrereklamo mula sa nagagalit na asawa. Ganap kong pinatay ang aking personal na numero ng telepono at pinanatili lamang ang numero ng trabaho para sa mga manager ng supermarket na magulat ng kita. Ngunit sa piling ng aking mga magulang, masaya at buong pusong nagbigay ako ng puso ko. Inilaan ko ang buong 3 araw ng kapistahan para samahan ang aking mga magulang sa mga pagbibigayan ng pamasko, sa mga kamag-anak, sa pagpunta sa simbahan para sa kapayapaan at sa mga magarang gathering ng mga kaibigan. Sa bawat gabi, humiga ako sa malambot na higaan ng aking sariling apartment at natulog ng mahimbing at walang panaginip. Habang hinihigop ko ang isang basong pulang alak para sa Bagong Taon, sa isang lugar ay dumadaan ang pamilya ni Daniel sa pinakamasamang bangungot ng kanilang buhay. Kahit wala ako sa Boracay, madali ko itong maiisip. Nang ganap na maputol ang kanilang pinansyal na lifeboat, hindi maaaring mag-swipe ng credit card para bayaran ang napakalaking mga gastos sa 5-star resort, si Daniel ay tiyak na pinigahan ng mga front desk officer ang kanyang mga dokumento at mahahalagang gamit. Isang pamilyang 3 tao na sanay sa pagpapasyal at paggastos ng pera ng iba ay biglang nahulog sa pinakailalim. Pinalaya sila mula sa luxury resort at naggala sa banyagang isla sa mga araw ng Bagong Taon nang ang lahat ng serbisyo ay 3 beses na mas mahal. Hinula ko na si Daniel ay sapilitang tumawag sa lahat ng kamag-anak sa probinsya para humingi ng pautang. Ang ilang piso na nakolekta mula sa mga taong abala rin sa sariling gastos sa Pasko ay sapat lamang para makabili ng ferry ticket mula Boracay papuntang Katiklan. Pagkatapos ay sumakay ng overnight bus na matagal at nakakapagod para makabalik sa lungsod. Nang ika-4 na araw ng Bagong Taon,
habang mahinahon akong nakaupo sa sofa na may hawak na mainit na tasa ng chamomile tea at nanonood ng balita sa pananalapi, ang doorbell ng aking apartment ay tumunog ng paulit-ulit. Ibinaba ko ang tasa. Dahan-dahan akong lumapit sa screen ng intercom. Ang high-definition security camera sa labas ng hallway ay malinaw na nagpakita ng tatlong mukhang naghihintay sa harap ng pintuan ng aking magarang apartment. Halos hindi ko napigilan ang pagtawa nang masipat ko ang eksena. Kung hindi ko masusing titingnan, hindi ko mararatasan ang lalaking palagi naming mahusay at seryoso. Si Daniel ay nakasuot ng kulubot at marumhang shirt. Ang kanyang mukha ay nasunog ng araw, may balbas, at ang kanyang mga mata ay malinaw na nagpapakita ng pagkapagod at kahirapan. Sa tabi niya ay si Aling Cora, hindi na nakasuot ng makulay na floral dress at malalaking salaming araw. Siya ay nakasuot ng suwelas na pajama, may gusot na buhok. Ang kanyang nakapangiwing mukha ay sinusubukan pa rin na humalik sa dingding para huminga. At siyempre naman, wala pang lumalabas sa eksena ang ikatlong tauhan si Andrea. Nakatago siya sa likod ni Daniel. Wala na siya sa magandang bathing suit. Sa halip, nakasaluksok siya sa manipis na jacket at may hawak na isang murang bag na nakadurog. Ang kanilang mga maleta ay tiyak na nakuha na ng resort bilang bayad sa utang, kaya bumalik silang walang dala. Si Daniel ay patuloy na kumakatok sa pintuan. Ang bibig ay hindi tumitigil sa pagsigaw. "Maria, nandoon ka ba? Buksan mo na ang pinto. Bakit mo binago ang password?" Kaming tatlo ay sumakay ng ferry at overnight bus. Nang mahigit isang araw nagtiis kami ng napakaraming "buksan mo na para makapasok si nanay." Ang boses ni Daniel ay puno ng utos at pagmamakaawa ng sabay. Inayos ko ang aking palda at mahinahon kong pinindot ang mikropono sa control panel. Ang aking boses ay malamig at tiyak tumaba sa pamamagitan ng speaker sa labas ng hallway, pinuputol ang katahimikan ng magarang kondominium. Ito ay isang high-end apartment na nakarehistro. Sa aking pangalan ito ay sarili kong ari-arian na binili ko bago kami nagkasal. Sa anong karapatang gusto ninyong pumasok sa aking bahay? Sa narinig ni Aling Cora ang aking boses, kaagad siyang umakyat sa harap ng kamera at nagsimulang maging malakas ang utos. "Maria, ano ba iyang uri ng pag-uugali mo bilang manugang? Pasko at bagong taon ito, kapag wala ang asawa, dapat ikaw ay nandito sa bahay para pangalagaan ang mga ninuno. Nangahas kang harangan ng credit card at pinahiya mo si Daniel sa harap ng mga rekan niya sa negosyo sa Visayas. Pinagod mo na kami ng sobra, buksan mo na ang pintuan para makapasok ako at makainom ng tubig. Pag-usapan na natin ito kapag nakapasok na ako at ituturo ko sa iyo ang tunay na tungkulin ng isang mabuting manugang." Tumawa ako ng malakas. Ang aking malamig na tawa ay umalingaw-ngaw sa speaker at nagpagulat sa tatlong tao sa labas. "Aling Cora, kaya pa ba ninyong magpalabas? Akala ba ninyo ay hindi ko alam ang tungkol sa opisyal na biyahe sa Visayas ng inyong anak na lalaki na pala ay bakasyon sa Boracay kasama ang kanyang minamahal? Ginastos ninyo ang aking pera para bumili ng mga branded na gamit at tumira sa 5-star resort habang pinagtitiis ninyo ako dito sa lamig. Ngayon wala na kayong pera at nagbabalik na kayo dito para makiusap. Akala ba ninyo na tanga si Maria?" Nakita ni Andrea ang sitwasyon at umakyat sa harap, sinubukang gumawa ng ilang patak ng luha at may tinig na parabang hindi niya kasalanan. "Ate Maria, maling akala ninyo kay Kuya Daniel. Kami ay kasama lang sa isang opisyal na grupo. Buksan ninyo ang pintuan para makapasok si nanay. Nakapagod si nanay ng napakarami, hindi maayos ang kanyang presyon ng dugo." Ang aking boses ay matigas na tulad ng bakal. Ang bawat salita ay naghihiwalay na parang talim ng kutsilyo sa mukha ng mangagaw ng asawa. "Tumahimik ka. Wala kang lugar dito na magsalita. At ikaw, Daniel, kung kayang-kaya mo, dalhin ang iyong ina at ang iyong minamahal sa isang 5-star hotel at patuloy na mag-enjoy. Ang pintuan ng bahay na ito ay hindi ninyo maaaring tawirin kahit kailan." Nakita ni Daniel na seryoso ako, kaya sumiklab ang kanyang sariling pagmamalaki bilang lalaki. Nawalan siya ng kontrol.
Tinapak ng maigting ang pintuan at nagsimulang magsalita ng mga masasamang salita. Banta niya na sisirain ang pintuan kung hindi ko bubuksan. Si Aling Cora ay sumunod sa kanya, nanggagawala at nagpapasadsad sa hallway ng parang nahimatay. Ang ingay ay agad na nakahikayat ng pansin ng mga kapitbahay. Ang mga pinto sa paligid ay nagsimulang magbukas. Ang mga mata na puno ng pagtataka at paghamak ay nagtitipon sa 3 taong nagwawala. Hindi ako nagatubili kahit isang segundo. Kinuha ko ang intercom at tumawag ng direkta sa security desk ng gusali. Halo, duty guard. Sa floor 18, unit 8, may 3 hindi kilalang tao na walang resident card, sinisira ang ari-arian at nagwawala. Hinihingi kong agad na ipadala ang security team. Wala pang 3 minuto 5 malalakas na guwardiya sa opisyal na uniforme ang lumabas mula sa elevator. May dalang radyo at espesyal na patpat. Mabilis nilang nalilikha ang bilog na napapalibutan si Daniel. Si Daniel ay nagpumiglas ngunit ganap na walang kabuluhan laban sa mga propesyonal na guwardiya. Si Aling Cora ay nagsigaw at nangaway nang makita ang kanyang anak na tinatali ang mga kamay sa likod, ngunit 2 rin siyang guwardiya na humila. Si Andrea ay takot na takot. Namumutla at nanginginig ang mga kamay, dahan-dahang sinundan ang ibang guwardiya. Nakatayo ako sa harap ng security camera, may nagkukrus na mga braso habang tinitingnan ang buong proseso. Ang 3 traidor ay inilabas sa gusali ng nagugunit. Ang mga kapitbahay ay nagsisitsit at nagtatawag pansin. Ang kanilang mga mata ay puno ng paghamak sa mga tao. Ang hungkag na pagmamalaki ni Daniel ay ganap na naguiba. Ang bangungot ng mga parasitong ito ay nagsisimula pa lamang sa mga unang pahina. Ang mga unang araw ng bagong taon ay lumipas sa isang katahimikan at kasiyahang hindi ko pa nararanasan sa loob ng 3 taon na pagiging manugang. Nang ika-6 ng Enero, ang aking hanay ng mga supermarket ay opisyal na nagbukas para sa bagong taon. Ang maingay at masayang kapaligiran ng mga empleyado at mga mamimili ay nagbibigay sa akin ng lakas. Nakasuot ako ng pulalila na palda at puting polo. Personal kong nagbigay ng mga puting sobre na may pera sa bawat empleyado. Pininamarapating sila ng magandang taon at maayos na pamilya. Habang tinitingnan ang negosyo na mismo kong itinayo araw-araw na lumalaki, lalo akong nauunawaan ang katotohanan na ang isang babae ay may tunay na halaga lamang kapag siya ay namamahala sa kanyang sariling ekonomiya at buhay. Habang abala ako sa mga bagong plano sa negosyo para sa bagong taon sa aking opisina sa Makati, ang pamilya ni Daniel ay nakaranas ng pinakakahiyahiyang mga araw sa pinakailalim ng lipunan. Matapos mailabas ng security ng condominium sa gitna ng magandang araw, ang 3 tao ay wala nang matutuluyan. Walang cash, na bloke ang credit card. Pinagsamang-sama ang lahat at nagpunta sa isang malinis na motel malalim sa isang makipot na eskinita sa labas ng lungsod. Ayon sa isang kaibigan ko na nagkataong nakita sila, ang lugar na pinili nila ay iilindiong dilang bawat gabi. Ang kwarto ay makipot at mabaho ng sigarilyo at amoy ng hindi nilabhan na kumot. Ngunit ang aking parusa ay hindi nagtapos sa credit card. Si Daniel ay palaging naniniwalang maaari siyang kumapit sa kanyang suweldo ng gobyerno para mabuhay. Nalimutan niya ang isang napakahalaga. Ang ATM card na tumatanggap ng kanyang buwanang suweldo ay personal kong hiniling sa isang kakilala sa bangko na buksan bilang priority card. Lahat ng impormasyon mula sa mga text ng transaksyon hanggang sa one-time password ay ipinapadala sa aking personal na numero ng telepono. Kaagad matapos silang palabasin ng ika-4 ng Enero, ng umaga ng ika-5, 2 minuto lang ang ginugol ko sa banking app para baguhin ang lahat ng password at ilock ang ATM withdrawal feature ng card. Nang si Daniel ay magdala ng lumang magnetic card sa ATM machine sa dulo ng eskinita, isinaksak ito at naghintay nang may pag-asa ang tanggap niya ay ang mensahe ng error na ang card ay na-block dahil sa napakaraming maling password. Ang aking masama na asawa
ay opisyal na naging isang taong walang kahit isang sentimo, hindi maaaring makakuha ng kahit isang pisong pambili ng isang mangkok ng lugaw para sa kanyang matandang ina at sa kanyang batang minamahal. Nang mga 10:00 ng umaga ng ika-6 ng Enero, habang sinusuri ko ang mga record ng kita ng pinakamalaking sangay sa sentro, ang aking sekretarya ay kumatok at pumasok ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagkaabala. Nagulat siya na may isang batang babaeng nagpapanggap na kapatid ng aking asawa ay umiiyak sa kasalukuyang lugar ng cashier at ayaw umalis hanggat hindi niya nakikita ang direktor. Mahinahon akong ngumiti at ibinaba ang aking fountain pen sa mesa. Siyempre, hindi na nila kayang tiisin ang walang tirahan at walang kinabukasan, kaya nagpadala sila ng pinakamatapang ang mukha para magpalabas ng habag. Bahagya akong tumango at pinahintulutan ang sekretarya na dalhin ang bisita sa aking opisina. Bumukas ang pintuan si Andrea ay pumasok na may napakasawimpalad na hitsura na ganap na kabaliktaran ng maangas na anyo sa mga larawan sa Boracay. Nakasuot siya ng manipis na greyong sweater na luma na, ang kanyang mukha ay maputla at walang makeup, ang kanyang mga mata ay namamaga dahil sa pagiyak o baka dahil sa pagpupuyat sa masamang motel. Sa kanyang kamay ay hawak pa rin niya ang itim na bag na may makintab na logo. Pagdaan niya sa pintuan, si Andrea ay dalidaling tumakbo, 2 kamay ay kumapit sa gilid ng aking mesa, luha ay nagpapatuloy. Ate Maria, maawa na kayo at patawarin si Kuya Daniel. Simula kahapon, si Nanay Cora ay mataas na ang presyon ng dugo, nakahiga na siya sa motel at wala kaming pangbili ng gamot. Si Kuya Daniel ay hindi na makatulog at kumain, tumatakbo siya sa lahat ng dako pero walang nagpapautang. Gagawin ninyo ito ay ipinaplano ninyo ang kanilang mga hantungan. Kahit papaano, kayo ni Kuya Daniel ay matagal na mag-asawa, may kahit kaunting pagmamahal. Paano na ninyo kayang gawin ito sa kanila ng ganito? Umupo akong nakatupa sa malambot na leather chair, may nagkukrus na mga braso, ang aking malinaw na mata ay mula ulo hanggang paa, tinitingnan ang taong nagpapanggap na biktima sa harap ko. Ang mga salitang nanggagaling sa bibig ng mga gaw ng asawa ay nakakatawa at nakakaduwal sa pagiging peke nito. Hindi ako gumalaw. Ang aking boses ay patuloy na umalingaw-ngaw sa tahimik na opisina. Andrea, sa anong karapatang mo papasok dito para turuan ako kung paano maging asawa at paano mabuhay ng may pagpapahalaga? Isang babaeng nakikialam sa ibang tao, gumagamit ng murang kagandahan para maakit ang asawa ng iba, gumagastos ng pinaghirapan ng asawa ng ibang tao para magbakasyon sa 5-star resort. Ngayon na naubos na ang pera, nagpaparoon ka rito para umiyak at magdahilan. Sa tingin mo ba ay nagtatakbo ako ng pabahay para sa mga walang hiya tulad mo? Natamaan si Andrea ng aking salita ng diretso sa mukha. Nangitim ang kanyang labi. Sinubukan niyang mapanatili ang hitsura ng hindi nagkakasala at ang kanyang tono ay nagbago ng mas malungkot. Ate, mali ang inyong pagkakaunawa kay Kuya Daniel. Kami ay malinis, tingnan niya lang ako bilang kapatid at nakita niya akong hirap, kaya pinapunta niya ako kasama ng grupo ng opisina para mapalawak ang aking pananaw. Ang mga larawan sa social media ay hindi tamang angle kaya nakapagdulot ng maling akala. Pakibukas ang bank card para sa kanya, pahintulutan si Nanay Cora na makauwi sa kondominium para makapahinga. Ipinangako ko na hindi na ako muli pang lilitaw sa harap ng inyong mag-asawa. Tumawa ako ng malakas. Ang aking tawang napakasamang tunog ay nagpagulat kay Andrea at dali-daliang lumayo siya ng isang hakbang. Tumayo ako, dahan-dahang lumakad paikot sa aking mesa at lumapit sa kanya. Ang aking mga mata ay nanatili sa itim na bag na hawak niya ng parang kayamanan. May isang liwanag na nagniyog sa aking isipan. Iniabot ko ang kamay at kinuha ang bag ng walang pag-aalangan. Ano ang ginagawa ninyo? Ibalik ninyo ang bag ko. Nagulat si Andrea at sinubukan niyang bawiin ito, ngunit napahinto siya nang tinitigan ko siya. Pinagmamasdan ko ng maingat ang bag, ang bawat tahi, ang ibabaw, ang metal na closure. Tinitigan ko ang kanyang nagaalang mukha at dahan-dahang nagsalita
ng mga salitang may napakatinding epekto. Sinabi mong kayo ni Daniel ay malinis. Paliwanag mo ang bag na ito. Huling katapusan ng taon, si Daniel ay nagsalaysay ng napaka-emosyonal na kwento sa akin. Sinabi niya na ang kanyang opisina ay sinusuri ang kanyang promosyon bilang department head. Kailangan daw niya ng gayu 100,000 para humingi ng tulong mula sa isang kakilala na magdadala ng limited edition na branded bag mula abroad bilang regalo para sa asawa ng kanyang director. Nagtiwala ako sa kanya at personal akong nag-transfer ng E100,000 sa kanyang account. Hindi ko inakala na ang bag na para sa boss ay mapupunta sa kandungan ng di umano'y ampon na kapatid. Nang marinig ni Andrea ito, namula ang kanyang mukha isang halo ng pagmamalaki at kahihiyan ng pagkakatapos ng pagkabuo. Tama, ibinigay ito ni Kuya Daniel sa akin. Talagang mahal niya ako, hindi katulad ninyo na gumagamit ng pera para kontrolin ang mga tao. Nginisi ko ng may paghamak, itinapon ang bag ng malakas sa mesa at gumawa ng tunog. Kayong dalawa ay talagang kawawa. Sa tingin mo ba ang isang taong maramot at lumaking mahirap ay gagastos ng A100,000 para sa tunay na branded bag para sa iyo? Buksan ang iyong mga mata at tingnan ng mabuti. Ang tahi sa hawakan ay liko at magaspang. Ang gintong logo ay nagsisimula ng matanggal. Ang material ay plastik lamang na mura na gawa sa daan-daan. Ang bag na ito ay mabibili sa night market ng ili 1,500 kada piraso. Ang iyong magandang kasintahan ay lumunon ng 18,500 ng aking pera at nagtapon sa iyo ng peking regalo para manlinlang ka at makarating sa kanyang kama. Ang mga salita ko ay isang malamig na balde ng tubig na binuhos ng diretso sa mukha ni Andrea. Ang kanyang mga mata ay bumukas nang malawak tinitingnan ang bag ng mahigpit. Pinagmamasdan niya ito at sinubukan ang logo ng metal. Ang manipis na gintong patong ay nahulog agad, nagpapakita ng kalawang na bakal sa ilalim. Ang pagmamalaki sa mahal na regalo ay sira na ng walang awa. Ang kanyang mukha ay nagbago mula pula sa maputi. Ang buong katawan ay nanginginig dahil sa kahihiyan at pagkagalit nang napagtanto niyang siya ay isang murang laruan lamang na niloko ng bukas palad. Lumayo pa ako ng isang hakbang, piniga ang bawat salita. Pakinggan mo ito ng maingat. Ayon sa batas ng pamilya, lahat ng kita at pera na nalikha sa panahon ng kasal ay itinuturing na ibinahaging ari-arian ng mag-asawa. Ginamit ni Daniel ang aking pera para bumili ng regalo para sa iyo, para samahan ka sa bakasyon, para bayaran ang lahat ng gastos ng iyong lihim na pamumuhay. Hawak ko ang kumpletong bank statements at mga resibo. Kung magsampa ako ng kaso sa korte, hihilingin ko ang pagbabalik at mangangailangan ng korte na tingnan ang kasamang responsibilidad para sa mga gastos mula sa ibinahaging ari-arian. Sa ganong sitwasyon, hindi ka lang magbabalik ng pera kundi wala ka ng pagkakataong ipagtanggol ang iyong sarili sa harap ng lahat. Gusto ba kitang tawagan ng abogado ngayon dito o ikaw mismo ang lalabas mula sa aking paningin? Ang ganap na takot ay lumitaw sa kanyang mga matang puno ng luha. Si Andrea ay lumayo na tapakan ang paa ng sofa at halos matumba. Niyakap niya ang peking bag ng mahigpit at hindi na nakapagsalita ng kahit isang salitang depensa. Ang ikatlong tauhan ay biglang lumiko at tumakbong paalis sa opisina tulad ng isang magnanakaw na nahuli. Habang tinitingnan ang iniiwasan na pagtakbo niya, alam ko na ang apoy ng internal na away sa pagitan ni Daniel at ng kanyang kasintahan ay opisyal na sinindihan. Nang maunawaan ni Aling Cora na lahat ng pagtatangkang manakot at mga tuwiran sa lungsod ay walang silbi, nagpasya siyang gamitin ang kanyang huling baraha. Nagtitiwala siya na siya ay isa sa mga senior na manugang sa isang malaking pamilya sa lalawigan kung saan ang patriarkal na pag-iisip at mga tradisyonal na kaugalian ay malalim pa ring nakaugat sa isipan ng maraming henerasyon. Naniniwala siya na ang lakas ng kolektibo ang tinatawag na batas ng pamilya at paghatol ng angkan ay sapat para durugin ang aking kalooban at pilitin akong yumukod at humingi ng tawad. Sa pamamagitan ng ilang kamag-anak na nagbalita, nalaman ko na si Aling Cora ay gumamit ng huling natira niyang hiniram na pera
para makasakay ng bus at dalhin ang tatlo nila pabalik sa kanilang barangay sa lalawigan. Pagdating niya roon, kaagad niyang iniyak ang kanyang kaawa-awa sa lahat ng bahay ng kapitbahay, ginampanan ang papel ng isang ina na inalis ng masamang manugang. Ang tsismis ay mabilis na kumalat tulad ng apoy sa kakahuyan. Ilang araw bago magbagong taon, nakatanggap ako ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Sa kabilang dulo ay ang malakas at makapangyarihang boses ng pangunahing matanda ng angkan, si Lolo Amado. "Maria, nandoon ka ba? Bukas ay may pulong ang buong pamilya sa bahay-sambahan ng aming angkan. Hinihingi kong ayusin mo ang iyong gawain at bumalik dito kaagad." Nagkaroon ng malaking pangyayari sa loob ng pamilya, isang manugang ang nangahas na maging walang galang sa biyenan na pinagalit ang asawa sa harap ng lahat. Ang mga ninuno ng aming angkan ay hindi tumatanggap ng ganitong uri ng manugang. Ngayon, sa harap ng mga dambana ng aming mga ninuno, ikaw ay kailangang lumuhod at humingi ng tawad sa iyong biyenan. Muling buksan ang account para kay Daniel at dalhin si nanay at ang kanyang anak pabalik sa lungsod para alagaan sila ng buong puso. Kung hindi mo magagawa ito, ang aming angkan ay palalabasin ka sa pamilya. Mahinahon akong sumagot sa magalang at matatatag na tono. "Lolo Amado, mayroon din akong ilang napakahalagang bagay na naisiulat sa lahat ng mga matanda at mga kamag-anak ng angkan. Bukas umaga ay naroroon ako sa bahay-sambahan ng tama ang oras. Naiintindihan ko ng mabuti ang layunin ng pulong na ito. Hindi ito isang simpleng pulong, ito ay isang tunay na bitag kung saan ang daan-daang tao ay titipon-tipon para gumamit ng mga pekeng prinsipyo para durugin at pilitin akong sumuko. Ngunit maling tinantiya nila ang kanilang kalaban. Para ihanda ang labang ito, nakipag-ugnayan ako kay Abogado Miguel Santos, ang legal officer ng aking hanay ng mga supermarket, isang batikang abogado na dalubhasa sa pinakakomplikadong mga kaso ng dispute sa ari-arian. Nang umaga ng pulong, ang aking itim na Mercedes ay dahan-dahang pumunta sa malawak na bakuran ng bahay-sambahan ng angkan. Ang kapaligiran doon ay puno ng kabayanihan at katahimikan, ngunit napaka-nakaka-suffocate. Ang usok ng kampanaryo ay paikot sa mga lumang kahon at sa altar ng mga ninuno na nakaukit ng mga dragon at phoenix. Sa magkabilang gilid ng mga lumang kahoy na bangko, ang mga matanda ng angkan ay nakasuot ng itim na barong at mga putong ang bawat mukha ay napakaseryoso at galit. Si Aling Cora ay nakaupo sa isang sulok, paminsan-minsan ay tinataas ang kanyang damit para punasin ang kanyang luha. Perpektong ginagampanan ang papel ng naaapi. Si Daniel ay nakatayo na may nakayukong ulo sa tabi ng haligi, ang kanyang hitsura ay duwag at hindi makapag-iyo sa aking mga mata. Bumaba ako sa sasakyan nakasuot ng kaayos-ayos, puting linen na blusa at itim na pantalon. Mahigpit na kasunod sa likod ko si Abogado Santos na nakabihis ng suit, may hawak na itim na briefcase na puno ng mga nakamatay na sandata. Maayos akong pumasok sa gitna ng bahay, idinakot ang aking mga kamay at nagpugay sa mga matanda na aayon sa tamang paraan ng isang mas bata na tao. Hindi sila maibigay ng kahit isang dahilan para araling ako sa etiketa. Agad na nakita ni Lolo Amado ang aking pagdating at malakas na nagpukol ng kamay sa mesa. "Maria, mayroon ka pa ring lakas ng loob na bumalik sa bahay-sambahanang ito. Umaasa ka sa kayamanan ng iyong mga magulang, nagagawa mo ng kaunting pera at nangahas mong hamakain ang pamilya ng iyong asawa. Noong bisperas ng Pasko ay sinunog mo ang mga gamit. Noong bagong taon, itinataboy mo ang iyong biyenan at asawa. Ang ganitong gawi mo ay labag sa prinsipyo, nagpapakita ng iyong maling pag-uugali at nagpapahiya sa dangal ng aming angkan. Ngayon sa harap ng mga dambana ng aming mga ninuno, kailangan mong lumuhod at humingi ng tawad, muling buksan ang account para kay Daniel at dalhin silang ina at anak pabalik sa lungsod para alagaan sila ng buong puso. Kung hindi mo magagawa ito, palalabasan namin kayo ng angkan." Si Aling Cora ay masayang nakinig, mabilis na nagdagdag ng mas maraming detalye. "Tingnan ninyo, hindi niya ako itinuturing na tao.
Pinalaki ko si Daniel ng may luha at pawis, pinag-aral ko siya para makapag-asawa ng babaeng tagalungsod para mapakinabangan. Hindi ko alam na mananakaw pala ako ng manugang. Pinutol niya ang aming mapagkakatiwalaan, pinilit kaming sumakay ng overnight bus at tumutulog sa murang motel. Dapat na kayo ang mga laga sa amin. Ang mga kamag-anak ay nagsimulang bulong-bulong. Ang mga salitang nagsusulong na maling pag-uugali ko ay nagsimulang magkalat sa buong matandang bahay-sambahan. Nakatayo pa rin akong tuwid, ganap na kalmado. Hinintay kong bahagyang kumalma ang ingay at saka ko bahagyang tinuro si Abogado Santos. Lumakad si Abogado Santos sa harap, binuksan ang kanyang briefcase at inilabas ang mga dokumento na maingat na nakatali. Mabilis siyang naglakad sa bawat mesa ng tsaa, naglagay ng isang kopya sa harap ng mga matanda. Ang lahat ay nagtataka sa isa't isa, hindi pa naiintindihan kung ano ang binabalak ng manunganang ito. Binigkas ko ang aking tinig ng malinaw at dalisay, ang bawat pantig ay matalim tulad ng mga lamat na nagputol sa lahat ng kasinungalingan ng patriarkal na konseho. Mga lolo, lola, tito, tita at lahat ng kamag-anak ng angkan 3 taon na akong manugang sa pamilya ni Daniel Cruz at hindi ko kailanman lumabag sa prinsipyo. Gayunpaman, ang aking mabuting kalooban ay tinapakan ng aking sariling biyenan at ng lalaking tapat akong minahal. Hinihingi ko sa lahat na buksan ang unang pahina ng dokumento. Ang tunog ng bali-baling papel ay sabay-sabay na lumabas. Ang aking mga mata ay lumihis mula sa isang mukha papunta sa isa pang mukha na unti-unting nagbabago ng kulay dahil sa pagkamangha. Iyon ay kopya ng bank statement na may opisyal na red stamp na nagdedetalye ng bawat halaga na aking ginastos para sa pamilya ng aking asawa sa loob ng 3 taon, kabuuang halagang mahigit 2 milyong piso. Tito Vicente, ang 12,000 na hiniram ninyo para itayo ang 2 palapag na bahay noong 1 taon ay pera mula sa aking account na inilipat ko. Lolo Amado, ang 15,000 na hinira ninyo para maibili ng lupa para sa kasal ng inyong panganay na anak ay pera na ako ang nagayos. Tita Rosario, ang 100,000 na hiniling ninyo para mahanap ng trabaho ang inyong anak na babae sa lalawigan ay lahat ng ito ay mga pisong pinaghirapan ko sa pagpupuyat sa negosyo. Lagi ring sinasabi ng aking biyenan na ang mga kapamilya ay nangangailangan bilang may kakayahan, kailangan daw nating tulungan sila. Dahil sa pagpapanatili ng karangalan para kay Daniel, hindi ako kailanman humingi ng mga dokumento ng utang. Ang pawis ay nagsimulang lumabas sa mga noo ng mga lolo at tito. Ang mga taong ilang sandali pa lamang ay malakas na nagtuturo ng mga aralin sa moralidad, ngayon ay matinding tinitingnan ang mga numero na nagpapatunay na sila ay nagkakautang sa manunganang ito ng napakalaking halaga. Huminga ako ng malalim at inihagis ang pinakamapaminsalang blow. Ang usapin ng pakikiapid ni Daniel ay ipahahayag ko sa batas. Ngunit ngayon, habang nandito ang lahat ng mga matanda, gusto kong linawin ang isang bagay na direktang nakakaapekto sa interes ng lahat. Mangyaring buksan ang 2 pahina ng dokumento. Ayon sa aming abogado, lahat ng halagang ipinautang ng mag-asawa para tulungan ang pamilya sa panahon ng kasal ay itinuturing na ibinahaging ari-arian na kailangang resolbahin kapag nagdidiborsyo. Kung si Daniel ngayon ay hindi pumayag na pumirma ng papel ng diborsyo at tumanggap ng paglabas ng walang dala, agad akong magsasampa ng kaso sa hukuman ng sibilya. Sa ganoon, ang hukuman ay magbibigay ng subpena sa lahat ng mga lolo, tito, tita na nakalista sa dokumentong ito para mangailangan silang ibalik ang kabuuang utang na mahigit 2 milyong piso para sa dibisyon ng ari-arian. Isipin ninyo ng maingat, handa ba kayong ibenta ang inyong mga bahay at lupa para bayaran ang utang na ito dahil sa pagtataksil ng anak ni Aling Cora? Ang aking matigas na banta ay nagtama sa pinaka-vulnerable na bahagi ng mga taong mapagsamantala,
Ang moralidad o ang pagmamalasakit sa angkan ay biglang naging walang kabuluhan sa harap ng banta nang kailangang ibayad ang daan-daang libong piso. Ang kapaligiran ay biglang nag-180 degree. Si Tito Vicente na nagtayo ng bahay gamit ang aking pera ay dali-daling tumabok ng kamay sa mesa, nagtayo at itinuro si Aling Cora. Aling Cora, talagang hindi ka marunong magpalaki ng anak. Si Daniel ay may magandang, mahirap at masunurin na asawa at nangahas pang gumawa ng ganito. Ang aming angkan ay hindi tinatanggap ang ganitong anak na sinisirang ang aming karangalan. Ang usapin ng mag-asawa, resolbahin nila mismo, hindi ako magaganap ng utang dahil sa katangahan ng inyong ina at anak. Pati si Lolo Amado ay mabilis na nagwagayway ng kamay, inilabas ang kanyang sarili mula sa responsibilidad. Tama si Maria, ang utang ay malinaw. Ang ina at anak na Cora ang nagdulot ng problema, kaya sila mismo ang tutugon. Ako, bilang puno ng angkan, idineklara ko na ang aming angkan ay hindi makikialam sa diborsyo ng dalawa. Si Daniel ay nagkamali, kaya kailangan siyang lumabas. Walang dala ito ay naaayon sa katotohanan. Ang buong angkan ay agad na nagkakaingay. Nagtatabangang murahin si Daniel at si Aling Cora para mabilis na malinis ang kanilang kamay at maprotektahan ang ari-arian ng kanilang mga pamilya. Si Aling Cora ay natumbang sumadsad sa sahig. Ang dalawang kamay ay nagtatakip ng mukha nang umiiyak ng walang kontrol. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga luha ay tunay na puno ng kawalan ng pag-asa dahil iniwanan ng sariling angkan. Si Daniel ay nanginginig na nakatayo sa tabi ng haligi. Ang kanyang mata ay walang buhay habang nananaw na ang kanyang huling sanggalang. Mahinahon akong ngumiti. Bahagya akong tumango para magpasalamat kay Abogado Santos. Ang bitag na Noche Buena ay ganap na pinaalis. Lumiko akong palabas sa pinto ng lumang bahay-sambahan, iniwan ang kaguluhang nagaganap sa likod ko. Ang langit ng unang araw ng bagong taon ay malinaw, ang mga mainit na sinag ng araw ay sumisinag sa aspalto ng daang pangbarangay. Tinatanggap ang isang babaeng malaya na naglalakad pasulong. Nang bumalik mula sa matinding laban sa bahay-sambahan ng angkan, naramdaman ko ang puso ko na lalo pang gumaan, parang bato ang nahulog mula sa aking mga balikat na buhat ng 3 taon. Ang hanging tagsibol ay nagdadala ng halimuyak ng ilan pang ulan na bahagyang nagwiwisik sa windshield ng aking sasakyan. Patuloy na kumikislap ang aking mga daliri sa volante, tinatamasa ang mahinahon na musika, tinatasa ang mga paparating na araw na puno ng kalayaan at kapayapaan. Lahat ng kamag-anak ng asawa ko ay bumaling sa kanya at si Aling Cora dahil takot sila sa napakalaking utang na aking inilabas. Kahit ang mga lolo at tito na palaging nagtaturo ng prinsipyo ng angkan ay sapilitang tumahimik sa harap ng bank statement na may mapulang selyo. Ang pagiging peke ng pamilyang iyon ay sa wakas ay nalantad sa harap ng lakas ng pera na mismo kong pinaghirapan. Ngunit ang duwag na asawa ko ay hindi pa rin nagmumukha ng pagbabago. Sa pamamagitan ng ilang kakilala, nalaman kong si Daniel ay patuloy na nagilusyon sa lakas ng kanyang posisyon sa trabaho. Nagtitiwala pa rin siyang ang kaguluhan sa pamilya ay pansamantala lamang at ang kanyang posisyon sa gobyerno ay hindi maaring masira ng kahit sino. Nakalimutan niya ang isang napakahalaga, ang papel ng kanyang pagtanggap noong una ay ganap na dahil sa mga pabor ng aking pamilya. Ang isang taong may mediocre na degree, mahihinang kakayahan at ugaling tamad at laging umaasa kung wala ang malapit na pag-aayos ng pamilya ng asawa, kahit posisyon ng guwardiya sa opisina ay mahirap niyang makuha. Nang 8 Enero, ang opisina ng gobyerno ay muling nagsimulang magtrabaho. Ayon sa detalyadong kwento ni Buboy, isang batang empleyado sa Departamento ng Administrasyon na dati ko nang tinutulungan, madali kong maisip ang nangyari ng umaga na iyon. Sinubukan ni Daniel na magbihis ng pinakapresentable niyang natirang damit at pumasok sa trabaho. Pumasok siya sa pintuan ng opisina na may peking kumpiyansa, tumango at nagbati sa lahat ng tao para bang walang nangyari. Plano niyang gamitin ang kanyang titulo ng Deputy Section Chief
para ipagmalaki ang sarili, mangolekta ng envelope ng pasalubong mula sa mga subordinate para mabayaran ang mga araw ng kahirapan. Gayunpaman, nang pumasok siya sa malawak na opisina, ang nakita niya ay isang ganap na kakaibang tanawin, ang kanyang kahoy na mesa sa pinakamagandang sulok malapit sa bintana kung saan siya palaging nakaupo na umiinom ng tsaa at nagbe-browse sa internet ay malinis ng nalkilis. Ang kanyang mahal na halaman na pinalaki niya ng maingat ay wala na. Sa halip, isang bagong empleyado ay abalang nag-aayos ng mga dokumento sa eksaktong mesa na iyon. Nagulat si Daniel, namula ng galit. Ano ang ginagawa mo sa aking mesa? Sino ang nagpahintulot sa iyo? Ang batang empleyado ay dahan-dahang tumayo, ang kanyang mukha ay walang kahit kaunting takot o paggalang. Inilabas niya mula sa drawer ang isang opisyal na abiso na may pirma at pulang selyo ng Departamento Chief. Magandang umaga, Sir Daniel. Sinusunod ko lamang ang direktiba ng pamunuan. Ang Section Chief ay nagutos sa akin na angkinin ang mesa mula ngayong umaga. Ang iyong bagong lugar naman ay nakaayos na ng supplies team sa dulo ng hallway ng ground floor. Sa narinig ni Daniel ang dulo ng hallway ng ground floor, namutla siya. Ang lugar na iyon ay hindi lugar ng trabaho ng mga opisyal, iyon ay isang mahalumigmig at kulang sa liwanag na lugar malapit sa public comfort room at puno ng kagamitan ng janitorial team. Itinawid ni Daniel ang kanyang dating marangal na katas. Bumaba ng mabilis sa hagdan tulad ng isang taong hinahabol ng multo. Pinindot ang nakadurog na kahoy na pinto sa dulo ng hallway. Isang amoy ng disinfectant ay dumapo agad sa kanyang ilong at halos nagsuka. Sa loob ng makipot na kwarto, ilang metro kwadrado lamang ang kanyang mga gamit ay implikado sa isang nanlalawang bakal na mesa. Sa paligid ng mesa ay mga hindi pa nalabhan na walis, mga timba ng tubig na puti at mga karton na puno ng nakaimbak na tissue. Ang kanyang komportableng swivel chair ay wala na pinalit ng isang lumang plastic na silya. Ang mapagmataas na posisyon ng Deputy Section Chief ay isinuksok sa isang lugar na hindi naiiba sa isang bodega ng basura. Sumiklab ang sariling pagmamalaki at hiya ni Daniel. Hindi na niya pinansiyal ang kanyang mga gamit, kaagad siyang lumiko at nagpunta sa itaas na palapag, bumukas ng pintuan ng opisina ng Section Chief na si Sir Benson. Tinapon niya ang kamay sa glass desk. Ang boses ay nanginginig dahil sa galit at pakiramdam ng pagkabigo. Sir Benson, ipaliwanag ninyo sa akin kung ano ito. Ako ay may plantilla, isang Deputy Section Chief na personal na pinirmahan ng Departamento Direktor. Bakit ninyo itinapon ang aking mesa sa kwarto ng mga walis? Itinuturing ba ninyo ang regulasyon ng opisina ng ganito? Itinuturing ba ninyo ako ng ganito? Si Sir Benson ay isang mahigpit na lalaking kalagitnaan ng edad, matagal na nakadarama ng pagkayamot sa katamaran at kayabangan ni Daniel. Itinaas niya ang kanyang salaming pangmalayo mula sa mesa, nag-cross ang mga kamay, at tinitigan ng diretso si Daniel ng may malamig na paghamak. Daniel, mag-ingat sa iyong salita. Huwag mong gamitin ang iyong pekeng posisyon para manakot sa akin. Tanungin mo ang iyong sarili kung ano ang nagawa mong kontribusyon sa aming departamento sa loob ng 3 taon. Ang iyong mga record ay puno ng mali. Ang mga ulat ay palaging late. Ikaw ay palagi lamang nasa opisina para magtsaa at mag-browse ng phone, at pagkatapos ay nagdadahilan na nakikipag-usap sa kliyente para umiwas sa trabaho. Akala ba naman nating hindi ko alam na ginamit mo ang pangalan ni Tito Eduardo para itago ang iyong kahinaan? Bahagya si Daniel na nagulumihanan, ngunit sinubukan pa ring magpaliwanag. Sir, huwag kayong magpalayo ng iyon. Nagtratrabaho ako ng tapat. Si Tito Eduardo sa departamento ay lubos na nauunawaan at kinikilala ang aking kakayahan. Kung gagawin ninyo ito sa akin, kapag nalaman ni Tito Eduardo, hindi kayo magiging ligtas. Si Sir Benson ay tumawa ng malungkot. Tumayo siya, lumakad paikot sa mesa, at lumpit kay Daniel. Nagilusyon ka pa rin? Iniisip mo ba na ikaw ang sentro ng mundo? Sasabihin ko sa iyo ng direkta para malaman mo ang iyong kalagayan. Ang iyong upuan, ang suweldong natatanggap mo ay lahat
dahil sa mabuting kalooban ng iyong biyenan. Ang iyong ama at biyenan ay personal na humiling kay Tito Eduardo para maayos ka ng mabuting trabaho. Ngunit ikaw mismo ang humaspas sa iyong sariling pagkain. Si Tito Eduardo ay direktang tumawag sa departamento direktor at nagutos na alisin ang lahat ng espesyal na pribilehiyo para sa iyo. Malinaw niyang sinabi na ang opisina ng gobyerno ay hindi nag-aambisyon ng taong nagkukunwari, gumamit ng dahilan ng pagsama-sama sa boss para lokohin ang kanyang asawa at nagdala ng pera para alagaan ang kanyang kasintahan sa Boracay. Ang bawat salita ng section chief ay tulad ng malaking martilyo na bumagsak ng direkta sa ulo ni Daniel. Siya ay lumayo ng ilang hakbang, nagulo ang mga paa, ang mukha ay puti na tulad ng papel at walang kahit isang patak ng dugo. Ang maruming siri na maingat niyang itinago ay nalantad ng malinaw sa harap ng kanyang boss. Si Tito Eduardo, ang pinakamalakas na pader na palagi niyang ipinagmamalaki, ay opisyal na gumuho. Kinroast ni Sir Benson ang mga bisig at ang huling saksak ay dinaldal. Sa wakas pinapatay ang karera ng masamang lalaki. Naiintindihan mo na ba ang iyong kalagayan? Simula ngayon, aalisin ang lahat ng iyong allowances. Ang iyong pangaraw-araw na trabaho ay pamamahagi ng mga supplies at pag-iimbentaryo ng mga kagamitan ng janitorial. Kung hindi ka nasisiyahan sa pag-aayos na ito, malaya kang sumulat ng resignation letter. Hindi namin pinapanatili ang isang taong parehong walang kakayahan at imoral ang ugali. Si Daniel ay lumabas ng opisina ng kanyang boss, ang huling sandal ay naputol na. Ang trabaho na inaakala niyang permanente ay naging abo. Sa kanyang paligid, ang mga mata ng mga katrabaho ay puno ng pagbibiro. Ang mga taong dating kumagat sa kanya ay ngayon ay hayagang lumilipat para maiwasan siya. Si Daniel Cruz ay lumakad ng pabigat sa lumang kwarto na puno ng amoy ng disinfectant, bumagsak sa plastik na silya at iniyugyug ang ulo sa ganap na kawalan ng pag-asa. Sa wakas, napagtanto niya ang pinakamapait na katotohanan ng kanyang buhay. Malayo sa yakap at proteksyon ng asawang dating kinuha niya para sa wala siya ay isang ganap na walang silbi. Ang pagguho ng trabaho ni Daniel ay nagpigil sa kanya sa pinakadulo. Ubos na ang pera, nawala ang karangalan, tinalikuran ng mga kamag-anak, 3 taong sanay sa pagpapasyal ay itinirante sa labas ng lipunan, nakabaon sa isang maruming motel na puno ng amoy ng amag. Gayunpaman, ang katakawan at kalikuan ni Aling Cora ay hindi pa rin sumusuko. Nang makita niyang hindi niya maaaring gamitin ang autoridad ng pamilya o ang batas para pilitin akong gumastos, nagpasya siyang maglaro ng huling palabas na pinangalan ng Compassion Trap. Isang hapon ng katapusan ng linggo, ang doktor na si Dr. Ana Reyes, ang punong doktor ng internal medicine ng isang pangunahing ospital sa lungsod at dating kaklasiko sa high school, ay tumawag para magbigay ng agarang balita. Si Aling Cora ay kinalang dalhin ng kanyang anak sa emergency room gamit ang taxi. Ang mga kamay at paa ay nakakulubot, ang bibig ay liko at hindi makapagsalita. Si Daniel ay nagmamakaawang sinabi sa mga doktor na ang kanyang ina ay nagkaroon ng stroke dahil sa sobrang stress. Agad pagkatapos ng admission, si Daniel ay gumamit ng hindi kilalang numero para tumawag sa akin na hinihingi akong dumating agad bilang manugang at bayaran ang hospital fees at mahal na gamot. Mahinahon akong tinanggihan ang tawag at ni-block ang numerong iyon. Ayon sa paglalarawan ni Dr. Reyes, matapos maisagawa ang mga clinical tests at MRI scans, lahat ng vital signs ni Aling Cora ay ganap na normal. Ang presyo ng dugo ay stable, walang senyales ng heart attack o cerebral hemorrhage. Ang pagkakayuko ng mga kamay at paa at ng bibig ay sadyang ginawa niya. Ito ay malinaw na isang mura at peke na palabas para makuha ang awa at lumikha ng moral na presyon para makakuha ng pera. Nang makita niyang hindi ako lilitaw, si Daniel ay agad na lumipat sa social media battlefield. Naiintindihan niya na ang publiko ay madaling maakit ng mga trahedya, lalo na ang larawan ng isang may sakit na inang iniwan. Nang gabing iyon, si Daniel ay gumawa ng bagong TikTok account
at nagbo-broadcast ng live mula sa kwarto ng ospital. Nakaupo akong komportable sa aking sala at binuksan ang tablet para panoorin ang palabas ng aking dati ng asawa. Sa screen ay ang magaspang at payapaya na mukha ni Daniel. Namumula ang kanyang mga mata, ang luha ay nagpapatuloy. Sa likod niya ay si Aling Cora na nakahiga sa hospital bed, may oxygen tube na nakalagay sa ilong, paminsan-minsan ay umaangal ng masakit. Kinuha ni Daniel ang kanyang telepono, naghihibik at nagsalaysay ng isang ganap na mali at nakahiwalay sa katotohanan. Inakusahan niya ako ng pagiging isang babaeng walang pusong tinatakwil ang kanyang pamilya. Sinabi niya na nirepeklamo ako ng panloloko sa asawa para makuha ang kanyang ari-arian. Walang habag na pinalabas ang biyenan sa bahay sa gitna ng malamig na gabi, kaya ang inang umaangal ay nagkaroon ng stroke dahil sa malaking stress. Nagpost pa siya ng isang manipis na video na maingat na pinagsamang-sama. Ang clip ay nagpapakita ng eksena ni Aling Cora na nakaupo sa sahig na umiiyak at kumakanta agad pagkatapos ay isang eksena ng aking Mercedes na nagmamaneho palayo ng walang pagmamalasakit. Lahat ng detalye tungkol sa pinagmulan ng sasakyan, tungkol sa pagiging naloko ko para umuwi o tungkol sa kanyang paggastos sa credit card ay inalis ng buo. Ang epekto ng social media ay nakakatakot. Sa ilalim ng pagtatanghal ng dalawang ina at anak, libu-libong negatibong komento laban sa akin ay lumabas ng maramihang. Ang mga netizens na hindi kailangang malaman ang katotohanan ay sumigaw ng pinakamasakit na mga salita para sa isang babaeng iniisip nilang isang masamang manugang. Si Daniel ay masayang tinitingnan ang bilang ng mga follower na biglang tumaas, lihim na nagtatagumpay dahil naniniwala siyang ang pressure ng cyberbullying ay pilitin akong lumuhod at magbigay ng pera para mapanatag. Ngunit mali ang pinili niyang kalaban. Ako ay hindi isang batang babae na daling matakot sa mga hindi kilalang panlalait sa internet. Lahat ng kanyang maruming plano ay nasa aking kaalaman na para patayin ang apoy ng publiko, hindi maaaring gumamit ng simpleng tubig, kailangan ng katotohanan na mas kapanipaniwala at mas matibay. Kinabukasan ng umaga, dala ko ang isang USB na puno ng kompletong datos. Personal akong nagmaneho papunta sa tanggapan ng local na TV station. Doon ay nakita ko si Kuya Carlo, isang veteran news editor at madalas na media partner ng aking supermarket chain. Ibinigay ko ang USB kay Kuya Carlo, maikling isinaysay ang mga pangyayari at humingi na magsagawa ang TV station ng espesyal na feature tungkol sa pang-aabuso ng katotohanan sa social media. Ang mga ebidensyang aking ibinigay ay ganap na nakakatugon sa pamantayan ng isang tunay at kahali-halinang investigative report. Ang 7 PM news broadcast ng gabing iyon ay agad na nakakuha ng atensyon ng buong lungsod. Ang seryoso at malalim na boses ng news anchor ay nagbigay ng babala tungkol sa mga peking sitwasyon na humihingi ng donasyon sa TikTok. Ang screen ng TV ay kaagad na nagpakita ng malinaw at mataas na kalidad na video mula sa hospital security camera. Ang angle ng recording ay nagpapakita ng oras 2:06 ng madaling araw nang walang doktor o nurse na gumagawa ng rounds. Si Aling Cora, ang pasyenteng di umano'y nakaparalisis ng kalahating katawan at may liko ang bibig, ay biglang bumangon mula sa hospital bed ng napakaliksi. Inalis niya ang oxygen tube at itinapon ito sa isang tabi. Iniabot ang kamay sa plastic na bag na nakatago sa ilalim ng bed at inilabas ang isang malaki at gintong pritong hita ng manok. Walang kaba siyang umupo sa higaan, kinain ng masiglang-masigla ang karne, sabay-sabay na kumakain at nakikipag-usap sa kanyang anak na nakaupo sa tabi niya na nag-browse ng telepono. Ang clip ay napakatotoo hanggang sa ganap na nalantad ang panloloko at pagiging peke ng pagdadahilan ng dalawang ina at anak. Ngunit hindi pa iyon ang pinakamapanira. Patuloy ang reporter at nagpakita ng isang imaheng may nakatakpan ang personal na impormasyon, ngunit malinaw pa rin ang account number at detalye ng transaksyon. Iyon ay isang kopya ng bank statement ni Daniel na personal ko ring nakalimbag. Ang pulang araw
ay diretso nagturo sa isang transaksyon na naisagawa ng gabing iyon mismo habang nagdadahilan siya sa live na walang pera para sa gamot ng kanyang ina. Ang halagang al 18,000 ay inilipat mula sa account ni Daniel Cruz papunta sa account ni Andrea. Ang kasamang mensahe ay puno ng pagmamahal at kakapal ng mukha. Paunang regalo ni Kuya para kay ate para sa Valentine's Day. Lahat ng bagay ay nalantad sa liwanag ng katotohanan. Ang publiko ay kaagad na nagbago ng saloobin ng may napakasamang bilis. Ang mga tao na kahapon ay umiiyak at nagtatanggol kay Daniel ay naramdamang niloko sila ng harapan. Ang galit ng mga nalokong tao ay libu-libong beses na mas malala. Ang isang hanay ng mga post na naghahayag ng totoong sitwasyon ay dumami tulad ng kabute. Ang komunidad ng netizens ay dumating sa personal na pahina ni Daniel, nagwawala ng libu-libong komento. Tinawag nila siyang basura ng lipunan, isang taong nagbebenta ng kanyang ina, ginagamit ang matandang ina para magpalabas at manghingi ng awa para makakuha ng pera para alagaan ang kasintahan. Ang TikTok account ni Daniel ay puno ng ulat ng paglabag at permanenteng na block ng gabing iyon din. Ang Board of Management ng ospital nang mapanood ang broadcast ay galit na galit dahil ang reputasyon ng medical facility ay ginawa nilang laruan. Kinabukasan ng umaga, ang security guards ng ospital ay nakatanggap ng utos na palayasin si Aling Cora sa hospital bed at palabasin ang dalawa sa gusali bilang karagdagang rason ng peking medical record at iligal na paggamit ng medical resources. Sa harap ng galit na alon ng publiko at naaangkop na parusa ng lipunan, si Daniel at si Aling Cora ay ganap na nawalan ng kinatatayuan. Ang palabas ng compassion trap ay napakamalang na bigo. Nakasama ang nanatiling durog na karangalan ng Angkang Cruz. Matapos mapalabas sa ospital dahil sa nabunyag na panloloko sa harap ng kamera ng TV, ang pamilya ni Daniel ay ganap na nahulog sa impas. Ang aking biyenan ay wala ng mukha para umiyak. Lihim na naglakad siya kasama ang kanyang anak pabalik sa lumang bahay ng angkan sa lalawigan, ang eksaktong lumang bahay na pinigilan ng kuryente at tubig kung saan niloko niya ako noong bisperas ng Pasko noong nakaraang taon. Ngayon ay naging kanilang permanenteng lugar ng pamumuhay. Ang mga kamag-anak na nakatanggap ng aking pera ay sabay-sabay na lumayo, walang pumunta para bisitahin o tumulong. Si Daniel ay nawala ang trabaho, kilala na bilang isang niloloko at immoral na tao, kaya walang opisina o kumpanya sa lalawigan ang nangangahas tumanggap sa kanya bilang opisyal na empleyado. Ang kanyang mga diploma ay naging basura. Para makakuha ng pera para sa pagkain, ang lalaking dating nag-iisyakin ng pamagat na Deputy Section Chief ay sapilitang puntahan ang terminal ng bus sa ulo ng bayan para maging kargador. Ang mga kamay na sanay sa pag-aaliw ng tsaa at pagtatype ay naging magaspang at namamaga dahil sa pagbubuhat ng mga sako ng semento at bigas. Ang kanyang damit ay laging abot lupa, ang kanyang mukha ay naging maitim at lalong naging matanda. Araw-araw, kailangan niyang yumukod at humingi ng kaunting perang dole-out mula sa mga mayari ng bus. Tungkol naman kay Aling Cora, ang peking stroke na palabas niya noong una ay sa huli ay naganap sa kanya mismo. Ang kabiguan ng pagkawala ng kanyang gintong ilong kasama ang pagkakatalos ng kanyang anak na inaaresto at inalis sa kanyang harapan ay nagdulot ng mataas na presyon ng dugo na hindi kontrolado. Nagkaroon siya ng tunay na cerebral hemorrhage na nagresulta sa kalahating paralisis, ganap na nawala ang kakayahang lumakad. Noong una ay lagi siyang malakas ng boses at nagtuturong mabuti sa iba. Ngayon ay kailangan niyang manatili sa lumang higaan at kailangang mag-alaga ng kanyang mga pangunahing pangangailangan. Abala si Daniel sa buong araw na trabaho na pagod at lubos na wala ng lakas, kaya ganap itong nagpabaya sa pag-aalaga ng ina. Ang basa-basang kwarto ay laging puno ng hindi ka nais-nais na amoy. Hindi na makatiis sa kahirapan at sakit, si Aling Cora ay laging nagagalit, nakahiga sa higaan, ginagamit ang natitirang lakas para murahin ang walang silbing anak. Sinisisi niya si Daniel
na tanga nakakuha ng maayos na asawa ngunit hindi siya pinalapit. Si Daniel nang marinig ng paulit-ulit ang mga mura ay nagsimulang lumaban din. Pagkatapos uminom ng alak, nagtatatapon ng mangkok at kutsara, itinuro ng diretso ang mukha ng sariling ina at sinisisi siya. Isinisisi niya sa kanyang ina ang lahat ng trahedya ng kanyang buhay dahil ang ina ang nag-encourage at nagsuporta sa kanya na mangolekta ng pera ng asawa at ang ina ang nagtulak sa kanya na debosyuhin ang asawa para sila ay ngayon ay naghihirap. Dalawang tao ang magkasama sa gitna ng impyernong kanilang nilikha, araw-araw na nag-aaway at nagpapahirap ng isa't isa sa loob ng butas ng kahirapan at galit. Ang buhay na puno ng gutom, sakit at galit ay ang pinakamalupit na panghabambuhay na parusa para sa mga walang utang na loob. Tungkol naman sa kasintahang si Andrea, ang kanyang kapalaran ay kasing halata rin at kasing hiya. Matapos makuha ang mahal na relo ni Daniel at palabasin ang lalaki sa kanyang bahay, nagilusyon si Andrea na sa kanyang kagandahan ay madali niyang maakit ang isa pang mabait na lalaki para tulungan siya na magpatuloy ng buhay na puno ng kasiyahan. Nagtutok siya sa isang CEO ng real estate company na may asawa at mga anak. Ngunit ang karayom sa bulsa ay sa huli ay lumalabas. Ang asawa ng CEO ay hindi isang mapagbigay at mapagparenang babae tulad ko. Siya ay isang matalino at makapangyarihang babaeng negosyante. Agad niyang nalaman ang tungkol sa lihim na kasintahan ng kanyang asawa, nag-hire ng tauhan para subaybayan si Andrea. Isang hapon, habang nakasuot ng mahal na damit si Andrea at pumupunta sa isang magarang kafe sa sentro ng lungsod para hintayin ang kanyang kasintahan, ang asawa ng CEO ay kasama ang isang grupo ay mabilis na pumasok. Nang wala ng maraming salita, tinapik ng asawa si Andrea ng magagaling na sampal inakbay at sinabunot ang kanyang magandang buhok habang inilalabas siya ng nakayukyok sa sahig ng kafe. Ang mga kasama ay nagkuha ng video at litrato ng walang pahintulot, walang pumalag at walang kumampi sa third party. Pinalabas din ang lahat ng impormasyon sa publiko. Si Andrea ay ganap na nasirang ang reputasyon, takot na lumabas sa labas ng bahay dahil sa mga matang puno ng paghamak ng mga tao. Sa pilitang ibenta ang kanyang condo unit para bayaran ang utang, nagpalit ng pangalan at lihim na lumayo sa isang malayong lalawigan para maiwasan ang bagyo ng publiko na mumuhay tulad ng isang daga sa buong natitirang buhay niya. Ang oras ay mabilis na lumipas at isa pang kapistahan ng Pasko ay dumating. Noche Buena, ngayon ganap na kabaligtaran ng malamig, malungkot at traidor na bisperas ng Pasko noong nakaraang taon. Nakatayo ako sa malawak na balkonahe ng aking bagong penthouse apartment. Nakabalot ang isang manipis na lambang. Sa ibaba ay ang ilog na kumikislap sa mga ilaw ng lungsod. Sa sala, ang mesa ng pista ay maayos na inihanda. Ang aking mga magulang ay nakaupo sa malambot na sofa, nanonood ng holiday special sa malaking TV screen. Ang ingay ng masayang tawanan at usapan ay nagpapalinga sa buong tahanan. Eksakto ng hating gabi, ang langit ng lungsod ay sabay-sabay na nagnilap sa mga kulay ng paputok. Ang mga sumabog ay masaya at malakas, pinapalayo ang lahat ng kalungkutan ng nakaraang taon, nagbibigay ng babala ng isang bagong simula na puno ng kapayapaan at kapalaran. Ipinikit ko ang mga mata, puno ng hangin ng kapistahan ang aking mga baga. Doon sa sandaling iyon, ang aking cellphone sa mesa ay banayad na nanduyog. Ang screen ay nagnilap, may text message mula sa isang hindi kilalang numero na hindi nakasave sa aking phone book. Ngunit isang tingin pa lamang sa paraan ng pagsulat na iintindihan ko na kung sino ang nagpadala. Maria, maligayang bagong taon. Alam ko na nagkamali ako. Hinihingi ko ang iyong kapatawaran. Ang nakaraang taon ay hindi ko matiisin si nanay, ay may sakit, nakahiga, walang nagmamalasakit sa kanya. Ako ay nag-aakay ng mabibigat na kalakal sa terminal para makakuha ng pera para sa pagkain. Naalala ko kayo, naalala ko ang ating dating pamilya. Magbibigay ka ba sa akin ng isang pagkakataon para magsimula muli?
Yuyuko na ako sa iyo. Tinitingnan ko nang matagal ang mga miserableng linya sa screen, ang isang ganap na katahimikan ang bumalot sa aking isipan. Walang galit, walang pag-aaliw, at wala ring kahit kaunting habag o pagmamalambot. Ang duwag na iyon ay hanggang ngayon ay hindi pa rin naiintindihan na ang pagmamahal na minsan nang nadurog ay hindi na maaaring buuin muli. Sinabasak niya mismo ang mahalagang bato at ngayon ay umiiyak siya nang hihingin ang mga nabagsak na piraso na matulis. Nakakatawa at nakakaawa ng sabay. Ang sulok ng aking labi ay bahagya lang na nakilis pataas, isang ngiti ang pinakamatamis at pinakamaaliwalas. Mabilis akong gumawa ng ilang tap sa screen ng telepono, pinindot ang hindi kilalang numero, pinili ang block contact, at binura ang mensahe mula sa inbox. Lahat ng natitirang luha ng nakaraan ay malinis nang natinanggal. Lumiko akong papasok ng bahay, pumunta sa maliit na bar malapit sa sala. Nagbuhos ako ng 3 baso ng mapulang alak at isang-isa ay ibinigay ko ang bawat isa sa aking mga magulang. Ang 3 naming pamilya ay sabay-sabay na tumayo, nagtatagon, nang may ngiti sa gitna ng tunog ng paputok sa labas. Bati ko sa aming mga magulang para sa bagong taon, nawa ay masigla at malusog kayo, matagal nang mabuhay kasama kami. Bati sa ating pamilya, nawa ay lagi tayong mapayapa at masaya. Itinataas ko ang baso at nainom ang isang higop. Ang lasa ng alak ay banayad na tumamad sa dulo ng dila, pagkatapos ay nag-iwan ng matamis na lasa ng malalim sa aking lalamunan. Ngayong gabi, opisyal na isinara ko ang lumang aklat na puno ng sakit at itinataas ang baso para ipagdiwang ang isang bagong buhay na maliwanag, malaya at mapagmataas. Ang tagsibol ay tunay nang namumukadkad sa aking puso. Nochebuena, maliwanag ang paputok. Ngumingiti akong binarahan ang mensahe ng pakikiusap ng dating asawa. Sa lalawigan, sila't kanyang ina ay nagtitiis ng bunga ng kanilang kasalanan sa kahirapan at kapansanan. Ang patas na timbangan ng mundo ay tunay na patas. Ang isang babaeng bulag na nagtitiis ay nagbubuhat lamang ng pighati. Ang pagpapalaya mula sa mapanlinlang ay hindi pagkawala, kundi isang muling pagsilang para mabigyan ng kahulugan ang isang buhay na puno ng dangal at kalayaan. Maraming salamat sa inyong oras at pagbabasa kasama ang kwentong ito. Kung nahanap ninyo ang kahulugan sa mga mensaheng ito, mangyaring pindutin ang subscribe button at ibahagi ito para mapalakas ninyo ang aming layunin na magbigay ng mas maraming kwentong kapaki-pakinabang. Mabuting kalusugan, kasiyahan at kapayapaan ng pamilya sa inyong lahat.